Prinsesa, kumain ka ng kaunti sa sopas ng tupa. Huwag magalit, huwag magalit. Yung sopas ng tupa mabaho. Hindi ko talaga kayang lunukin. Gat na ako. May mga bituin na sa harap ko. Hala, anong amoy iyon? Ito ay isang amoy na nagpapagutom. Ang bango. Bok, yung kanin mo sa kamay mo ay kumikislap. Anong klaseng bagay ito? Isipin mo, ako na isang tanyag na chef. Nananalo ng mga parangal sa mga pangunahing handaan. 3 araw na akong nandito. At nandito ako sa palasyo ng Dakilang Tang. Bilang pinakamababang tagahati ng kahoy. Ang agwat na ito, mas malaki pa kaysa tumalon mula Himalayas papuntang Mariana Trench. Mas malala pa. Amuyin mo ang halimuyak mula sa kusina ng Imperial Tang. Bukod sa pag-steam, nilagalang. May sobrang amoy ng tupa. At hindi pa ganap na fermented na amoy ng toyo. Hindi talaga ito akma sa tamang paraan ng pagluluto na nagpapalabas ng tunay na lasa ng mga sangkap. Naglabas ang food god system ng bagong gawain para sa baguhan. Habang nakaduty, gamitin ang kasalukuyang mga sangkap para gumawa ng isang masarap na putahe. At siguraduhin maubos ito. Gantimpala sa misyon, Diyos level na kasanayan sa paghiwa. Sa wakas, may gagawin na si Kuya Tube. Tatapusin ko na itong 3 araw na ito. Wala nang lasa sa bibig ko. Kailangan kong magpakasasa ngayon. Uy, swerte naman. Mukhang maganda ang bigas. Kahit na malamig na, pero talagang malinaw ang mga butil. Sobrang bagay ito para sa fried rice. Ito ay nagastos ko na ang natitirang pera ko. Pinagpaguran ko pa at ginamit ang koneksyon para makuha ito. Tinuturing nyo lang itong isang hindi mahalagang sangkap. Pero sa mga kamay ko, ito ang kaluluwa ng putahe. Simulan na ang apoy. Sa bulwagang ito na puro lang pinasingawan, pinakuluan, at nilaga. Ang amoy ng mantikang pinangsangan ay parang isang biglaang pambihirang atake. Luntian ng sibuyas, dilawang itlog, at bagong lutong kanin. Ang utos ay ubusin ng pagkain, tama ba? Itong mangkok ng kanin na to, hindi lang ubusin, pati ang kaldero, kaya kong dilaan para luminis. Kaldero, kaldero, pwede bang tikman kahit isang subo ng pato? Naku, bawal pala dito, teritoryo ng palasyo ito. Kahit isang lumang bahay ng panggatong payan. Hindi lahat ay pwedeng mag-aksaya ng oras. Sa edad na 3 o 4, hindi basta-basta makakapaglibot sa palasyo. Maliban kay Prinsesa Jinyang, si Limingde. Sino pa ba? Kung sakaling magkasakit siya, ako ang mapapahamak. Umuwi ka na sa pinanggalingan mo. Masyadong oily itong bagay na ito. Hindi matunaw ng bata. Hindi mo ito pwedeng hawakan. Hindi. Gutom na, masakit ang tiyan. Magandang, bigyan mo ng isang kagat ang anak mo, okay ba? Isang maliit na kagat lang. Medyo nakakaasiwa ang tawag na yon. Pero sino ang makakatanggi sa isang napakagandang tao? May mga batang tao pa rin na tinatawag kang gwapong kuya. Sige na. Itigil mo na ang mga kalokohan mo. Huwag ka nang magpanggap na kawawa dito. Usapan natin, isang kagat lang. Hindi pwedeng sumobra. Salamat, gwapong kuya. Anak ko, isang kagat lang talaga. Wow. Niloko ako ni nanay. Sabi ni nanay dati, hindi masarap ang pagkain sa kusina ng palasyo. Yun pala, lahat ng masasarap na pagkain ay tinatago ng gwapong kuya. Yung pagkain sa departamento ng pagkain, gawa ng matatandang lolo. Parang pagkain ng baboy, wala na talaga. Itong pagkain, mabilis na niluto sa malakas na apoy. Sobrang mantika. Kumain ka ng sobra, mamaya masakit ang tiyan mo at magkakaroon ka ng pagtatae. Inumin mo ito. Uminom ka ng gamot para sa pagtunaw, huwag ka nang umiyak. Kung umiyak ka ulit, itatapon kita. Kailangan mo na namang uminom ng mapait na gamot. Wow, matamis at masarap. Ito ang tunay na buhay ng tao. Kung malaman nila ito, hindi lang ako mapuputol ng ulo. Hindi ka na makakain ng masarap sa hinaharap. Alam mo ba, hindi malasa, anak. Siyempre, hindi malasa. Ang bibig ng anak ang pinakamasikip. Hindi rin malasa, tanong ni Itay. Siyempre, hindi malasa, magandang kawali. At tiyak na hindi masarap ang kawali.
Nagtatago sa bodega habang nagluluto. Mga walang silbi. Anong silbi ng pag-aalaga ko sa inyo, mga lasenggo at tamad? 3 araw nang hindi kumakain ng maayos ang prinsesa ng Jinyang. Ano ito na dinala ninyo? Amoy tupa, kahit mula sa 3 milya ay naamoy na. Huwag nang sabihing bata. Ako nga, naduduwal na sa amoy, din eh. Kasalanan nila dahil wala silang kakayahan. Ako ang mayaman sa buong bansa. Hindi ba kaya ko pang pakainin ng mabuti ang sarili kong anak? Erlang, kalma ka lang. Si Z, ilang araw nang hindi maganda ang pakiramdam. Sabi rin ng Imperial Doctor, mahina ang tiyan at bituka niya. Kaya pala pati ang chef ay walang magawa. Si CZ ay bumalik na. Anak, kumain ka na ba? Hindi ako kumain, wala akong alam. Ano ito? Ito ay mga insekto. Ayos lang, naglakas loob kang lokohin si Itay. Sabihin mo ang totoo, saan ka nanggaling para kumain? Kung hindi mo sasabihin, babasagin ni Itay ang mga matandang iyon sa Bureau of Culinary. Huwag mo akong saktan, hindi talaga ako pumunta sa bodega. Hindi rin ako naghanap ng magandang kawali. Yung gintong kanin, hindi masarap. Hindi rin ako uminom ng matamis na tubig. Ito ay baboy. Huwag si Erlang. Wow! Yelan, ang bango. Tapos na, naibenta ko na ang magandang kawali. Wala na ito. Kalahating bola ng kanin lang. Sakto lang para sa puwang ng ngipin. Kung si Erlang ay gutom pa. Hayaan mong ang Shangshi Biru. Huwag nang banggitin ang Shangshi Biru. Isang grupo lang sila ng mga tamad na sinisira ang pagkain. Pumunta sa Imperial Kitchen. Naku, ang magandang kawali ay mahuhuli at papatay na. Sino si Wang Dekwan? Nasa harap po, mahal na hari. Nasa harap po, at si Chef Zhang at Chef Li. Bakit, tinatanong ko kayo, sino ang marunong magluto ng fried rice? Gamit ang baboy at itlog, dapat ay pino at hiwa-hiwalay. Makinang na kanin. Ayos, parang pamilyar ang salitang ito. Mukhang malakas talaga ang 2 kutsara ng fried rice ko. Si CZ, halika't tingnan mo. Sa mga taong ito, alin ang gwapo mong kuya? Wala, kuya. Mukhang kakaiba sila. Ang mga taong ito ay maitim lahat. Pangit sila, paano naman ito? Buti na lang at marumi ang suot kong lumang damit. Ngayon, wala akong kinalaman sa magandang kuya ni Zizi. Wala akong pakialam sa mga sinisisi sa chef. Ang aking liyempo ang tunay na mahalaga. 3 patong ng taba, 2 patong ng laman. Ang balat ay may tamang tigas. Ang perpektong sistema ay nagbigay ng pambihirang kakayahan sa pagputol. Kung hindi ito gagamitin, sayang lang. Nagsimula na ang magandang palabas. Ang antas ng kakayahan sa pagputol ay hindi basta-basta. Perpekto. Pagpasok ng kaluluwa. Hindi dapat sayangin ang oras ng paghihintay. Gustong maglagay ng luya, asin, at sibuyas ng mga tao sa habang umiinom ng tsa. Pinakuluan ito sa isang palayok ng maalat na sabaw. Uy, kulto. Naging caramel milk tea. Nandyan na sa harap. Anak, pigilan mo na yan. Ano yung lugar na yan? Diyan sa tambakan ng basura at kahoy. Mabaho at marumi. Kung di ka naniniwala, totoo ang mahiwagang lutuan. Ang nilutong pagkain ay sumasayaw. At may matamis na tubig. Uy, anak. Tama nga, ang baho talaga. Lanan. Hindi amoy tira-tira. Kaldero, kaldero, heto na ako. Bumalik ka na naman, bakit nandito ka ulit? Ang seguridad ba ng palasyo ay gawa lang sa papel? Kaldero, ang ganda mo, kaldero. Dinala ko si ate. Tingnan mo, ito si ate ko. Ang ganda niya, di ba? Bakit ka nagdala ng tao? Para kumain ba, wala akong dala. Kulang pa nga ako sa pagkain. Ang lakas ng loob ng taong ito. Alam mo ba kung sino kami? Gusto mo bang kumain ako? Ayaw ko talagang kumain. Pero talaga namang mabango. Sa pagkakataong ito, ipinapaubaya ko si ate sa'yo. Pwede bang pakainin mo ako ng karne? Anak, ano bang sinasabi mo? Bastos na tao. Bakit hindi mo ibaba ang platito at ipahiram ito? Huwag masyadong payat. Walang kahit 2 onsa ng laman. Kailangan pang mag-aksaya ng panggatong para lutuin. At saka, isang tao na kasing laki nito, hindi makakain o makainom. Kailangan ko pang pakainin. Masyado maliit ang templo ko. Hindi ko kayang mag-alaga ng mga walang ginagawa. Gutom na. Ah, mainit, gumamit ng chopsticks.
Ang bango, gusto mo bang kumain, hindi ito libre. Kung gusto mong kumain, kailangan mong magtrabaho. Nakita mo ba yon? O kayang kasunduan, di ba? O kayang kasunduan, di ba? Kung hindi ka magtatrabaho, huwag na lang. Gusto mo ba ng 7 ate? 7 ako ay mag-swipe. Ano ito? Sobrang sarap. Ate, iyon ang unang napansin ko. Anak, mabait ka, ito ay taba. Ate, tutulungan kitang kumain. Ate, niloloko mo ako. Sino ako? Nasaan ako? Ano ang ginawa ko kanina? Busog na ako, Nen. Hindi ko akalaing gagawin ko ang ganitong trabaho. Nasaan ang tubig? Nasa banga. Kumuha ka na lang, ate. Kaya mo yan. Linisin mong mabuti. Sa susunod, ibabalik ni Gogo ang karne kay Ki. Uy, iyon ang panghugas ng plato. Dapat linisin mo rin ang likod ng plato. Dahan-dahan, baka mabasag. Pag nabasag, ipambabayad kita sa utang, hehe. Uy, tapos ka na maghugas. Pwede na. Ang sahod mo. Hindi naman siguro lason ito, no? Masarap. Matamis at malambot na parang goma. Mga bilog-bilog sa palayo. Ano yan? Pearl milk tea. Yung itim ay pearls. Gusto ni Gogo na magdala ng kaunti para kay inay. Pwede ba o hindi? Yung katawan niya, iinom ng malamig parang gustong mamatay. Ito ay kaunting asukal lang. Salamat magandang kawali. Malapit na, huwag kang mahuli. Gusto ko pang uminom. Okay lang ba talaga ito? Huminto ka. Yay. Yay, okay, yay, paalam. Bakit ka tumatakbo? Ano yung tinatago mo sa dibdib mo, parang ang lihim-lihim? Anong amoy yan, ang bango? Para kay inay yan. Anong klaseng bagay ito? Ama, wala na. Para kay inay yan. Wala na lahat, ako. Ginagawa ko ito para sa kaligtasan ng inyong ina. Iyan maaari pa. Sabihin mo, saan mo nakuha ang bagay na ito? 李世民看着2个女儿拙劣的演技，心里跟明镜似的。 Ganito ang galing sa pagputol. At ang ginintuang kanina yon ay tiyak na galing sa isang tao. 心中涌起一股难以言喻的激动。 Magandang nakuha. Dahil ito ay nakuha. Ang bamboo tube na ito ay para sa akin na. Kailangan talagang paimbestigahan ng baki siyang taong ito at ilabas siya. Habang pinapanood ang paglayo ng ama ng hari. Sabay na napabuntong hininga sina Lilezi at ang bata. Ate, kinuha na ni Papa yon. Paano na si Mama, hindi na niya matitikman ang matamis na tubig. Para lang sa pagkain na yon. Pinggan lang naman ang hugasan, titiisin ko na. Hindi pa ba nalalaman? Bumalik, inyong kamahalan, pinagawa ko sa mga tao ng kusina ng palasyo na subukan ito ng magdamag. Nagtimpla ng tsaa mula sa gatas ng tupa, nilagyan ng asukal at sinubukan ang lahat ng lasa. At ang resulta, ang nagawa ay napakalayo sa inaasahan. Kumuha ng tao. Siya sa atin ang kusina ng palasyo ng mabuti. Hanapin ang taong ito para sa akin. Naintindihan ba? Sino sa inyo ang nakakita ng bagong mukha nitong mga araw? May nakakaamoy ba ng gatas na may halong amoy ng karamel? Wala po akong kasalanan, pinuno. Wala naman po kaming oras para amuyin ang karamel. Hanapin niyo kahit ang butas ng daga, huwag palampasin. May tao ba sa loob? Lumabas kayo, mga ginoong yunuko. Ako po ay tagahati lang ng kahoy. Ay naku. Saan nang galing ang maitim na ulo na yan? Lolo, magpuputol ka ba ng kahoy? Magaling kami, libre ang serbisyo. Tatanungin kita. May nakita ka bang kakaibang tao? Kakaibang tao? Wala naman. Ito ay para sa amin na nag-igib ng kahoy. Oh, tama nga. Kahapon, may isang malaking itim na daga na kinuha ang kalahating buwan namin. Mahalaga ba yon? May naamoy ka bang kahit anong amoy? Sore lang ang naamoy ko. Sumpa, umalis ka na. Sino yan, lumabas ka? Ayaw lumabas, hanapin mo ako. Nakita ko na. Saan galing ang batang ligaw na ito? Nandito ako para bantayan siyang magputol ng kahoy. Ako ang maliit na tagapangasiwa. Itong hangal na batang ito ay anak mo. Mahal na apo, gusto mo bang patayin ako? Ayaw ko, kaya bilisan mo at gumawa ka ng bola. Hindi kita sasaktan. Ikaw ang taong gumagawa ng itim na bola para sa prinsesa. May utos ang kanyang majesty. Kailangan dalhin ang mataas na tao. Haharangin ko sila. Hanapan mo ng pagkakataon na tumakas.
Ang matandang lalaking may puting balbas ay nakasuot ng kanyang sariling damit. Bigla siyang lumipad palayo. Tama, tama. Yung matandang lalaki ay may dalang malaking garapon. Sobrang bango, sobrang bango. Bilisan nyo, habulin ang pato. Habulin nyo patungo sa bubong. Kailangan din itong ibalik kay His Majesty. Ayos ka lang. Bata ka pa, hindi ka natututo ng mabuti. Natuto ka ng magsinungaling at manloko. Hindi ako nagsinungaling. Saka ang sama ng mga masamang tao. Paano kung kunin nila si Gugo? Sino pa ang magluluto para kay Xizi? May gantimpala ba dyan? Wala na ang itim na bola kahapon. Ngayon bagong pagkain, hintayin mo. Gusto mo bang gumawa ng steamed egg? Hindi maganda ang steamed egg. Walang lasa, iyon ay gawa ng iba. Ang gawa ko ay tinatawag na puding. Kapag mataas ang apoy, may mga butas. Kapag tumatanda na, mababa ang apoy, nagiging malabnaw. Kailangan bantayan ang apoy na ito. Anong uri ng mahiwagang kapangyarihan ito? Paano naging ganito kaikot-ikot ang itlog? Natunaw na, natunaw na. Natunaw na sa bibig. Sobrang sarap na gustong magyabang. Mas malambot pa kaysa sa ginawa ni ate. Pero si Li Shimin, hindi siya nakahanap ng tao. Siguradong hindi siya titigil. Sa susunod, hindi na ganito kadali. Bilisan mo at bumalik ka na. Huwag mong hayaang mahuli ka ng tatay mo. Paalam, mahiwagang kuya. Si Xizi ang pinakamarunong magtago ng sikreto. Mahiwaga. Iyon sa datang na ito na puro steamed lamb lang ang meron. Hawak ko ang 5,000 taon ng pamana ng lutuing Chino. Ako mismo ang tunay na Diyos dito. Huling beses na ito. Kung mahuhuli ka na naman ng tatay mo, kahit na umiyak kayo hanggang sa Great Wall, wala na akong stock. Salamat. Bola. Maaari ba akong bumalik bukas ng umaga? Babalik ka. Isipin mo na lang na ito ay isang almusal na tindahan. Hindi, hindi. Nakita ko na. Sobrang makapal ang balat ng bao na ginawa ng Bureau of Culinary Affairs. Naiipit ako. Ayos lang, kailangan ko pang alagaan ang pusa at pakainin ito ng pagkain ng pusa. Natakot na ako, okay na. Bukas ng umaga. Pero kung gusto mong kumain ng masarap, kailangan mong maaga. Wala nang sabaw kahit nahuli na. Iyan, maaga pa talagang nagising si Zizi. Ang amoy ng gamot sa loob ng palasyo ay napakabango. Inay, mabilis, inumin mo ito. Kapag ininom mo ito, hindi ka na mahihirapan. Saan mo naman nakuha ang mga ligaw na prutas na ito? Inay, ito ay nakuha mula sa kabila, isang dalisay na hamog. Narinig ko na napakabuti para sa baga, Jenen. Sabi ko na masarap, yung maganda, basta masaya ang inang Reyna. Iyan ay swerte ng anak. Lizay, saan mo nakuha ang hamog na ito mula sa anong Diyos? Sa Diyos sa panaginip. Ipinagkatiwala sa akin sa panaginip. Talagang kakaiba ang lugar na ito ng Diyos. At nag-igib pa ang inang Reyna. Alam ng anak na nagkamali siya. Ngunit ang mataas na tao ay talagang ayaw magpakita. Hindi ako maaaring magsalita ng walang katotohanan. Tumayo ka na dahil ayaw magpakita ng mataas na tao. Hindi ko rin siya pipilitin. Basta't huwag kayong magdala ng kapahamakan. Huwag mong saktan ang sarili mo. Ang ina ay nagkunwaring hindi alam. Ngunit kung bukas ay muling pupunta, tandaan mong dalhin din para sa ina. Ang ina rin ay utos ng anak. Itong mga troso sa silid, talagang masakit sa puwit. Bilang isang modernong kaluluwa na marunong mag-enjoy, paano mo matitiis ang ganitong kalidad ng buhay? Isang hiwa ng kutsilyo. Lumilipad ang mga supot ng kahoy. Walang ginamit na kahit isang pako. Lahat ay umaasa sa tenon at mortise na estruktura. Komportable, perpektong nasuportahan ang gulugod. Ganito dapat ang buhay ng tao. Na-detect na kusang inaayos ng host ang tirahan. Ayon sa pamantayan ng Food God Lifestyle Aesthetics. Ilan, si Olongbao. Ang mga baosi ng panahong ito. Matigas ang balat. Tuyo ang palaman. Dahil nangako ako sa kanya. Ipapakita ko kung ano ang ibig sabihin ng isang kagat. Sumabog ang sabaw na parang parol. At bumuka na parang bulaklak ng chrysanthemum. May gagawin tayo bukas. Ang bango ng nilaga. Amoy karne talaga. Maaga nagising ang anak ko. Nag-ingay siya, gusto niyang pumunta sa akin. Natakot akong baka mahulog siya, kaya pinaupo ko muna. Kailangan pa ng 15 minuto sa apoy. Wow, mga parol. Gumawa si Gogo ng maliit na parol. Huwag magmadali, may teknik ang paghawak dito. Tumingin ng mabuti, tandaan ang mga hakbang. Dahan-dahan hilahin, dahan-dahang ilipat, buksan ang bintana. Pagkatapos, uminom ng sabaw. Ibigay mo sa akin, ibigay mo sa akin. Kailangan din ng tali. Humiga at sumipsip, huwag masunog. Ang sarap nito, mas masarap pa kaysa sa sabaw ng isda. Ako na mismo ang kukuha. Huwag, ate. Haha, tumatawa ka pa. Ate, mukha ka ng malaking pusang may batik. Nakakahiya, hahaha. Sige na, tama na. Huwag mo nang punasan, lalo lang dumudumi kapag pinupunasan. Pumunta ka sa tabi at maghugas ng mukha sa balon. Talagang napakasariwa. May mga bagay na kapag sinimulan mo na, mawawala na ang hangganan.
Ganito ba ang lasa ng kaligayahan? 的味道吗？ Ano, kailangan pa bang spa? 全装满。 Dapat punuin ito. Puno na ang steamer, ito na lang ang natira. Kinuha mo na lahat, ano ang kakainin ko? 当饭前 Ito, para sa iyong pagkain. Huwag kalimutan na ipahanap si Ming para magpadala ng magandang uling. Masyadong malakas ang usok ng kahoy na ito, nakakaiwas sa mata. Bukas, ipapadala ko ang 2 basket ng silver na uling. Tandaan mo ha, dalhin mo na at kumain ka agad. Kapag lumamig, magiging matigas. Walang sabaw. Naging patay na bola na lang. Huwag kalimutang lagyan ng suka habang kumakain para mawala ang umay. Salamat, alis na ako. 回去给阿娘。 Babalik ako para ipatikim kay inay. Kita tayo bukas, Gogo. Bukas, gusto ko pang kumain ng mga buwan na nag-aalis ng tubig. Lanan, anong lasa? Ay, nag-isa ka lang sa araw na ito habang sarado ang pinto. Masarap naman, bakit di mo ako tinawag? Ano ito? 二郎， Erlang, ito ay ilang bauzi. 包子， Bauzi, kumain na ako ng bauzi sa buong buhay ko. Pero hindi pa ako nakakakita ng bauzi na parang bulaklak ng chrysanthemum. Bakit amoy suka ito? Sinasabi ko sa inyo, kumakain kayo ng masarap na pagkain nang hindi ako kasama. 阿迪的 Nakakatakot ang tingin ni Itay. CJ, para kay Itay na lang. 给阿爹。 Ito na lang ang natira. Dapat ito para kay ate para sa gabi. 晚上吃的。 Kumain ka na, Itay. Aking merienda yan. Gusto kong makita kung ano to. Anong lasa nito, parang Diyos? Sobrang sarap. Naubos na ito. 没了。 Naubos na, dati ay puno ang kahon. 谁让阿 Sino bang nagpasya na dumating si Itay ng huli? Kaya niyang gawing mas masarap ang pinakamasamang karne ng baboy, kaysa sa mga paboritong pagkain ng mga hari. Naiintindihan ko na. Ito ay hindi isang karaniwang kusinero. Ito ay isang mataas na tao ng Dawismo. Ito ay tungkol sa pagsasanay sa pagkain at pagpapalakas. 二郎？ Erlang, ano ang sinasabi mo? Nais mo bang pag-usapan ng alchemy sa Dawismo? Ngayon ay may katuturan na. Ang mga mataas na tao ay may mga ugali. Dahil ito ay isang mataas na tao. Kailangan tayong gumamit ng tamang paraan para sa mga mataas na tao. Ipasa ang aking utos. Bawiin ang lahat ng tauhan ng paghahanap mula sa sanggunian ng mga pagkain. Nakapag-abala sa tahimik na pagninilay ng mga matatalinong tao. Tanging ikaw ang aking tinatanong. Ang pinto na ito ay tiyak na mapapasok din ang tao balang araw. 午后的日头正好，把御膳房后院那堆乱糟糟的木料晒得发烫，手里拎着那把豁口柴刀，视线在满院子的废木环上转了2圈。 Walang magawa kaya't wala ring magawa. 手起刀落，木屑像雪片一样翻飞，神级刀攻下，粗糙的树皮瞬间脱落，露出里面淡黄色的致密纹理。没有钉子，全靠木头咬合木头。不到半个时辰，一个半人高的小滑梯立在了墙根阴凉处。 Ay, ang saya. Buksan mo ang pinto, gansa, ito ay tahanan. Ay. Kawawa naman si Gogo at Tao-Tao. Hala. Ano tong halimaw na to? Umakyat ka sa slide. Subukan mong dumulas pababa. Wow, ang saya. Ang saya nito, grabe. Hahaha, ulitin natin. Hahaha, shoo. Ang saya. Lanan, medyo chill ah. Nakapaglaro na. Panahon na para magbayad ng renta. Ayoko ng mga tamad. Kung gusto mong maglaro, maaari. Kailangan magtrabaho. Pinapagawa niya ako. Pinapabalat niya ako ng bawang. Bakit ayaw mo? Kung ayaw mo, wag na lang. Itong duyan, tatanggalin ko na lang at gagamitin pang gatong. Balat. Ako na magbabalat. Pwe, ang anghang sa bibig. Ako na lang. 甚至是有点踏实。 Pahiram muna. Tingnan mo ang bawang na ribs. Ang kailangan ay lasa ng bawang. Hindi ito bawang na tira. Hayaan mong ma-absorb ng karne ang bawang. Doon nagmumula ang tunay na aroma. Ang amoy ng karne ay nakadagdag sa amoy ng bawang. Habang ang usok ng mantika ay umaakyat. Yan, masarap. 好吃，这个 Ang buto na ito ay mabango.
Bukas, makakapagbalat ka pa ba ng 还 bawang? 能来剥蒜吗？ Kailangan ng malamig na sabaw para sa init ng panahon. Umaasa na lang ako sa bagay na ito. 热 Sobrang init, matutunaw na ako. 要化掉了。 Gumagawa ka ba ng putik, gugu? Huwag kang magkalat ng harina at tubig. 这就是你 Ito ba ang sinasabi mong masarap? 面团 Ilagay ang masa sa tubig para hugasan. Ito ay nakakain, mahaba ang buhok pero maikli ang kaalaman. 这叫洗 Ito ay tinatawag na paghuhugas ng masa. Manghuhuli ng isda. Tara na, anak. Hahaha. 别说 Huwag sabihin, ang sampal na ito ay medyo sining. Limingda. Hindi siya nakatali, gumagalaw ang kamay niya ng mag-isa. 洗手手自己动的。 Ang kahanga-hanga. 是呀，变 Naging malinaw na papel na. 接下来 Susunod ay ang kaluluwa. Ang anghang, nakakatuwa. Paano ba naman, ito na ang pampatanggal init? Mas maganda ito kaysa sa mga mapait na tsaa ng mga doktor. 强多 Sobrang mas maganda, masama ang lolo ng doktor. Nakakaawa naman si lolo. 蝈蝈 Gogo, gusto kong magdala ng kaunti para sa tita. 就一点， Kahit kaunti lang, pwede ba? 带不了， Bakit hindi pwedeng dalhin? Takot ka bang mabuhos ko? 不是撒， Hindi ito tungkol sa pagbuhos ng alak. Sa huli, yung mangkok na parang putik na butter. Kaya mo bang ipainom yan sa tatay mo? Hindi na darating ang ama. 他也吃不到了。 也不一定 Hindi rin naman sigurado na dadalhin siya. 对那不就成了？ Kaya't hindi ba't magiging ganon? Ipinapasa ba ng kanyang kamahalan ang pagkain? Ihinto na kanyang kamahalan. Hindi ka naman kumain ng maayos kaninang umaga. Inutusan kita na ihinto na. Sa ganitong panahon, hindi maganda ang mga mamantika. Gusto mo ba akong mabilaukan? Haha.哟， Uy, bumalik na ang prinsesa ng Jinyang ko, hahaha. Kumain na eh. Busog na busog ako. 肚子都要 Parang sasabog na ang tiyan ko. Malinis na malinis. Makinis at malambot. 软软的。还有 Mayroong pulang tubig. 水浇的 Tubig na ibinuhos dito. Sobrang sarap nito. 那是何物？ Ano ba ang tawag dito, balat ng ina? Anong balat? Ang balat ng ina na gawa ng lola ang pinakamasarap. Kailangan pang maligo bago ito gawin. Anong mga salitang mabangis? Hindi mga karaniwang tao ang mga mataas na tao. Tiyak na may malalim na kahulugan. Patawag niyo si Fang Xuanling at Duruhui. Kailangan natin ng payo mula sa ibang tao. Kami po ay nagbabalik galang. Mahal na emperador, magalang po kami. Mahal na mga ministro, kayo ay may malawak na kaalaman. Alam niyo ba na may isang uri ng pagkain na tinatawag na Nyangpi? Mahal na inang emperatrice. 真想到 Naalala ko po na sa Shanghai Jing ay may ganitong sinabi, baka nagkamali lang ng baybay sa Nyangpi. 错，方向 Tama ang sinasabi ni Minister Fang. Hugasan ang mukha gamit ang tubig, para matanggal ang dumi at manatili ang linis. Ito ay malinaw na paraan ng daoistang pagsasanay ng pagpipino ng enerhiya. Di ba malinaw na Nyangpi ang tinutukoy, sabi ni Gogo. 对呀， Nga, sabi ko nga isa siyang tagong ermitanyo na nagpa-practice ng Taoism. Ang balat na ito ay tiyak na nangangahulugang kumuha ng esensya ng langit at lupa. 的意思。 Hahaha. 那些 Bumalik na naman ang maasim at maanghang na lasa. 回来了， Si Wang Dequan ay nagdadala ng aking utos. 传正口谕，命上是 Inutusan ng Bureau of Imperial Kitchen na agad na simulan. Gawin nila ang malamig na balat na ito para sa akin. Sabihin mo sa kanila, ang bagay na ito ay gawa sa harina bilang pampalakas. Paulit-ulit na paghuhugas ng tubig. Kunin ang pinakapayak na pulang langis. Gawing balat ng masa. Kaya sa hapagkainan, gusto kong makita ang ulam na ito. Kung hindi ito magagawa, hayaan kong sila ang maligo sa kawali. Oh. Siyempre, ito ay balat ng ina. 行嘛？ Sabi ni Gogo. 我的 Ano ang dapat gawin dito?
Ang mga noodles na ito ay natutunaw sa tubig. Paano ito hugasan? Kailangan pang hugasan para makuha ang balat. Sinabi ng kanyang kamahalan. Ito ay isang paraan ng Taoismo. Kailangan alisin ang labis at itago ang esensya. Tayo ay mga kusinero. Hindi naman tayo mga monghe. Paano natin malalaman ang paraan ng paggawa ng elixir? Tapos na, tapos na. Lahat ay tapos na ngayon. Ano bang balat ng babae ito? Malinaw na balat natin ang gusto nila. Mga kusinero ng palasyo, ano bang ginagawa nyo? Sino ba yan sa init ng araw? Sino ang nagbubulong sa likod ko? Ang sistema ng Diyos ng pagkain ay naglabas ng advanced na misyon at makakuha ng taos pusong papuri mula sa higit sa 2 bisita. Gantimpala, master na kontrol sa init. Tamang-tama ang misyon na ito. Kapag ito ay naipakita, napakalakas ng epekto nito. Takot na masaktan ang mga kaalyado. Ang amoy ng stinky tofu mas mabaho. Mas masarap kainin. Ano bang amoy ito? Nandito kami sa palasyo ng 30 taon. Hindi pa nakakaamoy ng ganito kalakas. Baka sumabog ang banyo ng punong tagapangasiwa. Ang amoy ay galing doon, sobrang matindi. Hindi na kaya tagapangasiwa. Sobrang matindi ng lasa na ito. Kapag humigop ka, sumasakit ang ulo. Bangkain ang pinto. Gusto naming malaman kung ano ang nakatago sa loob. Mga maruming bagay o tagapangasiwawang nandito ka para kumain. Sumu, anong ginagawa mo dito sa silid na ito? Parang nilagay mo yata ang dumi ng gabi sa kaldero. Mas matindi pa kaysa dumi ng gabi. Ang tawag dito ay stinky tofu. Mabaho ang amoy pero masarap kainin. Gusto mo bang tikman, Chief Wang? Ikaw, isara mo ang paligid. Huwag hayaang kumalat ang amoy sa harap. Baka maamoy ng kanyang kamahalan. Anong tinitingin-tingin mo, magtrabaho ka? Uy, kuya. Parang may dumi ka sa bulsa mo. Ang baho naman, niluto mo ba ang tae? Sumu, ano bang niluluto mo? Ang amoy na to, siguradong bulok na bagay yan. Ang tawag dito ay stinky tofu. Mabaho ang amoy pero masarap kainin. Hindi ko papatayin kahit anong mangyari. Ang mga mababahong ito ay magiging mabaho sa bibig. Amuyin mo lang ng kaunti ang pugad ni Gugu. Hala, parang hindi na ito amoy dumi. Wow, ang saya. Talagang ang saya. Ang mabaho ay naging mabango na. Isa pang piraso. Isa pang piraso. Yung malaking piraso ay akin. Bakit parang pamilyar ang tunog na ito? Sira na ang isip. Bakit parang nagugutom pa rin ako kahit matagal na akong naamoy ito? Wala na. Ano bang tawag dito? Sige na, huwag nang magpaligoy-ligoy. Hindi pa natutunaw ang mga tao sa labas. Magsimula na tayong umalis, kung hindi, baka sumugod sila mamaya. Nakita ang 2 prinsesa na puno ng mantika sa bibig. Bukas, kailangan pa ng 7 nito. Sama-sama. Ingat, prinsesa. Yung babaeng yon, wala pa ring balita hanggang ngayon. Yung mga tamad sa Bureau of Imperial Cuisine. Aye. Dumating si Sisi. Halika dito, magpahawak kay Aye. Aye, hinihintay pa ako ni Ate Lizzie. Anak, pumunta ka ba sa likod ng kusina ng palasyo? Hi, hindi ako pumunta. Hindi ako pumunta. Kung hindi ka pumunta, bakit may amoy ka? Ano ito sa bibig? Ito ay pagkain. Ito ay amoy na tofu, napakasarap. Sobrang sarap. Amoy na masangsang. Pero kapag isinubo, nagiging masarap. Crispy ang balat. Malambot sa loob at may katas. Kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, siguradong titikman ko yung sinasabing amoy tae. Pero ang lasa ay parang karne na mahiwagang pagkain. Ama, nagsalita ka ng masama. Hindi ako nagsalita ng masama, hahaha. Ubo, ubo, ubo. Guanyin, tiisin mo muna, parating na ang gamot. Erlang, hindi ko na talaga kayang inumin ito. Kahit ayaw mo, kailangan mong inumin. Sinabi ng doktor, na ang mga gamot na ito ay tiyak na makakatulong at hindi na siya viscough. Inay. Walang silbi ang lingkod, patawarin mo ako, mahal na hari.
Ano ang gagawin natin? Walang silbi ang matandang doktor. Walang magawa ang ama. Siguradong may paraan si Gogo. Lanan. Sa init na ganito, pakwan lang ang makakaligtas sa buhay ko. Kuya ah. Anong nangyari dito? May nanakit ba sa'yo? O nadapa ka ba? Kuya, tulungan mo si inay. Si inay ang daming isinuka. Huwag kang umiyak, uminom ka muna ng tubig. Ipagluluto kita ng kung ano para kay inay mo. Dapat matamis. Masyadong mapait yung itim na tubig na yon. Abiso ng sistema. Na-detect na ang may-ari ng bahay ay labis na nagugutom. Automatikong binuksan ang espesyal na imbakan ng mga sangkap. Ngayon, marunong ka na. Para lumabas ang gel ng white fungus, kailangan itong punitin ng pino at pakuluan ng matagal. Napakahusay na kontrol sa apoy. Nararamdaman niya ang bawat pagbabago ng temperatura sa palasyo ng kalasad. Ang bango ng niluluto mo, Lola. Tapos na. Medyo mainit, hawakan mong mabuti. Pag-uwi, ipatikim mo agad sa nanay mo habang mainit pa. Lola, aalis na ako. Bawasan ng bilis, huwag madulas. Pag nadulas ka, wala na akong gamot na pulbos. Anak, huwag magpapasaway. Kailangan lang ni Seven na amuyin, hindi siya masasaktan. Itong amoy. Mainit na mainit ang kawali para kang nasusunog. Sobrang init nito. Matagal nang natunaw ang yelo na ibinigay ni Haring Ama. Ang init ng panahon na ito. Hindi na sapat ang laman ng yelo sa bodega. Gusto mo bang lumamig? Kailangan mong magluto ng sabaw ng bato. Magluto ng kalokohan. Ito. Talagang malamig. Mainit na malamig. Pagtutok ng tubig sa yelo. Ano itong paraan na ito? Kailangan lang magtapon ng mga bato para makagawa ng yelo. Kung ito'y kumalat. Ang taong ito ay parang walang pakialam sa araw-araw. Hindi ko akalain na talagang may kakayahan siyang magpabago ng kalikasan. Anong uri ng mahika ito? Isang pisikal na reaksyon lamang. Kumuha ng isang mangkok bawat isa. Lanan. Lanan. Sobrang malamig at matamis. Bumalik sa buhay. Sa sandaling ito, para bang narito sa niebe ng taglamig. Wala nang mainit na kusina sa paligid, kundi ay malamig na Qingliang Guanghan Palace. Kailangan din ng isang mangkok para sa Geji. Wang Dikwan, kumuha ka ng kaunting yelo. Mahal na hari, sabi ng namamahala sa yelo, ubos na ang bahagi ngayon. Kailangan itong ipagtabi para sa Taisiyang Huang at sa Reyna.
Bilang isang emperador, hindi man lang makakain ng yelo ng masaya. Aye. Hehe. Anak, saan ka nagpalamig? Pumunta ako kay kuya para kumain ng yelo. Saan siya kumuha ng yelo? Ginawa ni kuya ang yelo. Kumuha si kuya ng maraming bato at inihagis sa tubig. Biglang naging yelo ang tubig. Ang lalaki-laking tipak ng yelo. Sinasabi mong kaya niyang gawing yelo ang tubig. Kung totoo ito, sa hinaharap, hindi na magkukulang ng yelo ang datang tuwing tag-init. Mas mahalaga pa, hindi na kailangang magpainit ang emperador na ito, na parang isdang maalat na natutuyo sa araw. Maaari bang kainin ang mais? Kaya bang kainin? Buksan mo at malalaman mo na. Ano itong napaka-espesyal na butil? Ang ganda ng mga perlas. Gawa ba ito sa ginto? Mas mahalaga pa ito kaysa ginto. Umupo ka at buksan mo. Pinabuksan mo ako nito. Gusto kong malaman ang paraan ng pagpapagaling. Kapag natapos ko na ito, sasabihin ko sa'yo. Kung gusto mong balatan, balatan mo. Ang hirap tanggalin ng damit na ito. Ahahaha. Sobrang hina mo. Pumunta ka at ayusin ang mga bigot doon. Ano ba talaga itong bagay na ito? Ito ay tinatawag na pag-asa. Ang bango. Ang mga butil na ito ay nag-aabot ng tubig. Sobrang tamis. Ito yung mga piniga natin kanina. Bawat butil ay may hirap. Sariling kamay ang nagbukas. Mas masarap ba kapag ikaw ang kumain? Talagang mas masarap. Ate, nakakain ka na ng 3 piraso. Mag-iwan ka naman ng kaunti para kay Papa. Naku, nakalimutan ko si Ama. Magluluto pa ako ng isa. Para madalan niyo sa inyong kawawang tatay. Masarap ang yelo. Pero mas masarap ang corn pancake. Kung gusto niyang kumain, hayaan mo siyang magbalat ng mais sa susunod. Sige, dadalhin ko ito. Mahal na hari, hindi ito makatarungan. Huwag nang mag-aksaya ng salita. Ako ay pupunta upang alamin ang kalagayan ng mga tao. Ano na? Mahal na hari, napakatalino at makapangyarihan niyo. Hindi may iwasan ang inyong makapangyarihang presensya. Ang pakiramdam na ito ng pagiging hindi pinapansin. Matagal ko nang hindi naranasan. Ay naku. Nasisira ang katawan ko. Pasensya na sa tigas nito, mahina ang mata ko. Nabangga ko po kayo. Tumigil ka, abala ang mahal na Ginoo. Saan po pupunta ang mahal na hari? Wey, mahal kong opisyal. Ang galing naman, naglilibot ng palihim. Sire, ito ang tinatawag na lihim na paglabas. Huang Ling, hindi Huang Chu. Ang swerte naman. Lumabas ako para maglakad-lakad. Kailangan munang ayusin ang mga panloob na bagay. Hindi ba't para sa kaginhawahan ito? Gusto kong pumunta sa internal affairs. Tingnan kung ang mga babae sa palasyo ay hindi natamaan ng init sa ganitong mainit na panahon. Kulang ba tayo ng mga sundalo? Ang pag-aaruga sa mga tao ay isang uri rin ng mabuting pamamahala. Lanan, hindi ako naniniwala sa iyo. Kung tunay ngang iniintindi ng mahal na hari ang mga tao, sakto naman at katatanggap ko lang ng agarang ulat mula sa Henan. Matagal nang tagtuyot doon, ni isang patak ng ulan ay wala. Ang mga tao ay dumaranas na ng matinding gutom na napipilitan silang kainin ang sariling anak. Ako'y labis na nag-aalala kung paano ipapaabot sa inyong kamahalan. Dahil may malasakit kayo. Pag-usapan natin ang tungkol sa pagtulong sa mga nasalanta. Mahirap ang buhay ng mga tao. Hindi ito dapat ipagpaliban. Inyong kamahalan, mangyaring. Ang matandang ito ay tiyak na may masamang balak. Dapat maging aral ang kasaysayan para sa inyong kamahalan. Gasto sa palasyo. Kapag dapat magtipid, magtipid. Kamakailan, narinig ng inyong lingkod na maraming luho sa harem. Anong yelo? Anong kakaibang bato? Ang ganitong ugali ay hindi dapat magpatuloy. Tama ang sinabi ni Xuan Cheng. Sobrang tama. Nagagawa ng mahal na hari na tanggapin ang matapat na payo kahit hindi maganda sa pandinig. Ito ay tunay na biyaya para sa kaharian. Gabi na. Hindi ko na po guguluhin ang mahal na hari sa pag-unawa sa kalagayan ng mga tao. Itong matandang ito. Ang makapangyarihang emperador ng dakilang Tang. Sa itsura niyang ito, nakakahiya para sa kanya. Huwag agawin, iyon na ang huling piraso. Hindi ba kakain si Gogo ngayon? Bakit naglalaro ng putik ang Baibe? Kailangan itong ayusin ang lutuan. Ano ang inaayos sa lutuan? Ito ang hapunan na yung gabi. Hapunan.
Kung gusto mong kumain ito, kailangan munang takpan ng putik ito. Kailangan pang haluing mabuti. Hindi pwedeng may tagas ng hangin. Gusto mo ba kaming tatlo ni na Ben at Zizi na maglaro ng putik? Kung hindi magtatrabaho, walang makakain dito. Ang sarap ng pakiramdam. Ay, naku. Limingda, huwag mo akong sisihin. 不怪我，是你 Yung putik mismo ang tumalon. 来的。行， Tama na, ang gulo-gulo mo. 笨手笨脚的。 8-8. Hindi ko maabot. Sige na, sige na. Kung maglalaro ka pa, masisira na ang manok. 这就 Ayos na to. 行了。 Hahaha, ate, naging malaking pusa ka na. Ikaw pa ang may mukha. Lanan, 能不能 pwede na bang kainin ito? 差不多了。 Malapit na. Wow, 烫， mainit, dahan-dahan lang. Lanan. Paano tayo babalik sa palasyo? Maglakad na lang tayo pabalik. Walang makakakita ng malinaw sa dilim. Bakit hindi pa siya bumabalik sa oras na ito? Sana hindi siya naglalaro at nahulog. 阿娘？ Inay, 宫里的 nabarahan ang kanal sa palasyo. 你们 Kayo ba ay pupunta para linisin ang kanal? 偷了 Wala. 有 Bilisan nyo. Nag-aalala na si Inay. Ay, anak, dahan-dahan ka lang tumakbo. 子子，你慢点跑，待会儿别把 Huwag mong mahulog ang pagkain mamaya. Hindi naman sasabihin ni Lolo yan. 我说这是给 Ito ay para sa mahal na ama. 十二郎。 Bumalik na ba si Erlang? 你们 Kayo ba ay tinutugis ng mga mamamatay tao? O nagpunta sa kusina para magluto? Tinuruan tayo ni Inang Lola na gumawa ng masarap na pagkain. 好吃的。你是 Sinasabi mo bang ang kusina ng imperyo ay naglakas loob ng gumamit ng putik bilang sangkap? 母后 Inay, nagluluto ka ba? 是做菜，做菜。 Nagluluto. 那这泥巴 Kaya't ang putik na ito ay ginulong nyo sa lupa bago ito naluto. 这就是 Ito na ang kayamanan na pinaghirapan nyo ng matagal. 墙表挖 Mas 出来 bilugan pa ang isang sirang bato mula sa pader kaysa dito. Hala, mukhang may sumalakay na mamamatay tao. O kaya nahulog sa lesyan. Tay, yakap. Hala, itigil, itigil, itigil. Huwag munang yakapin. Sabihin mo kay Tay kung ano ang ibig sabihin ng suot mong ito. Para ito sa pagluluto para kay Tay. Sabi ni Kuya, magandang bagay ang putik na ito. Dapat itong ikabit ng maayos. Kung may butas, hindi ito magiging maganda. Ito ang kanin. Ama, ito ay balat lang. 精华在里 Ang pinakamasarap ay nasa loob. Kailangang basagin para kainin. Basagin mo. 朕堂 Ako na mismong emperador, kailangan ko pang basagin ang lupa para lang kumain. Anong klaseng pagkain Diyos ito? Punitin, punitin mo. Aye, bilisan mo. Magandang bagay ito, tiyak na magandang bagay ito. 绝对是好东西。 Meow meow, hindi mo na kailangan ng inunguyang karne na ito. Matutunaw lang ito sa dila. Talagang mas masarap ito kaysa sa mga pinong pagkain sa Imperial Kitchen. Hahaha, Guanyimbay, kumain ka pa. Ang karne na ito ay malambot at nakakapagpalakas. Walang kakainin. Kapag kumain pa ako, tiyak na mapupunit na ang tiyan ko. Masarap, sabi ni Gugo, ito ay tinatawag na Jiao Huaji. 只有 Tanging mga pulubi lang ang kumakain ng ganito. Puwet, Jiao Jiao. Ano ba ang Jiao Huaji? 乞丐 Manok na imbento ng mga pulubi. 下， Mahal na Ginoo, sinabi niyo kanina na dapat sumunod sa kalikasan. Isang magandang Jiao Huaji.
Ano ang pinakikinggan mo? Parang tunog ng tiyan na nagugutom, dum-dum-dum. 肚肚饿了一样。 Kaya bang kagatin ito? 这能咬得动？看着比父 Mukhang mas matigas pa kaysa sa binigay ng amahari sa mga ministro na tinapay na parang bato. Mainit-init, huwag mong lunukin ang dila mo. Oo. Ang sarap nito, sobrang sarap. Ang karne sa loob nito ay parang tumatakbo. Kumagat at tumakbo na sa lalamunan. Malutong sa labas, matigas sa loob. Tuyo at basa na magkasama. 面饼的 Ang tuyo ng tinapay ay pinapantay ang mantika ng taba. 肉汁又 Ang sabaw ng karne ay nagbibigay ng kaluluwa sa tinapay. Ano ang tawag dito? 叫啥？ Meat sandwich. Ang meat sandwich ay talagang tinatawag na sandwich na may karne. Ang tawag dito ay sinaunang salita na binaliktad ang ayos. Noong unang panahon, tinawag itong sandwich na may karne. Pagkatapos, inalis ang salitang na. Kaya tinawag na itong meat sandwich. At saka, ang karne talaga ang bida. Ang tinapay ay pampalasa lang. Kung walang karne, tinapay lang yan na tuyo. Kaya dapat mauna ang karne. Ito ang tinatawag na pa-impress. Rujamo. Ang rujamo, nilalagay lang ang karne sa loob. 里面啦。 Hahaha, tama. 对对对，就是馍。 Parang nilalagay natin ang karne sa tiyan natin. Pati ang kawali kailangan ilagay. Sige, ilalagay ko para sa'yo. Kain na, tapusin mo. Ikaw na ang bahala sa lahat ng karne dito. 这肉 Gaano katagal pwedeng itago itong karne? Habang mas matagal niluluto ang sabaw, mas mabango ito. Ang karne, kahit 3 araw sa sabaw, hindi pa rin nasisira. Bakit magpapabalot ka na 想 naman? 给父皇 Gusto kong mag-uwi para kina ama at ina. Dapat hiwalay ang tinapay at ang karne. Ngayon magkasama na sila. Pumunta sa Lizenggong. Ang sabaw ay nagbabad sa tinapay. Hayaan siyang turuan kayo kung paano ito gawin. Ang batang ito ay sanay na ngayon. 父母 Sumu, bakit ka nagtatagal dito? Bakit ka nagpasya na maging tagapaghati ng kahoy dito sa bodega? Wala namang ganitong katahimikan sa labas ng palasyo. Dito, ako ang may kapangyarihan. Gawin mo kung gusto mo. Matulog ka kung ayaw mo. Hindi ako makaluhod dahil sa tuhod ko. Dapat ang magluto ay para sa mga taong marunong kumain. Diyan ang saya. Salamat sa magandang pagsalubong. Uwi na ako para maghanap ng karne. Paalam, kawali. Bukas gagawin natin yung karne na tumatakbo. Medyo bastos pakinggan ang pangalan nito. Itong hapunan ngayong gabi. Sana hindi makagat ng emperador ng Tang ang kanyang dila. Sa bawat subo ng pagkain. Unti-unting nagiging masarap at malasa. 快点， Bilisan mo, bakit ka pa nag-aantala? Kapag nahuli ka pa, pati sabaw wala na. 殿下， Mahal na prinsipe, tayo. Ito ay pagpasok sa ipinagbabawal na lugar. Ano ang gagawin kung mapalo tayo? Anong palo? Hindi naman pinapansin ng ama ng bayan. Anong putahing nilaga ang meron ngayon? 是不是 Ito ba yung karne na tumatakbo? Wala ng meat bone. Ngayon ay kakain tayo ng malamig na hotpot skewers. Malamig na hotpot skewers. 是吧？ Una, palamigin ang kawali, tama ba? Ang taong ito ay may malaking lakas ng loob. Hindi nagalit ang mga prinsesa. 还愣着干什么？ Bakit ka pa nakatayo 过 dyan? 来帮忙。 Lumapit ka at tumulong. Ako. 我 Ay, 不干活 kung hindi 没 ka 饭吃 magtatrabaho, walang pagkain. 规矩 Ito ang alituntunin. Kayo ang makangalaga sa pagsuot. Isang piraso ng gulay, isang stick. Huwag magkamali sa pagsuot. Si Miss Fang, tama ba? Dahil nandito ka na. Huwag kang magpanggap na parang anak ng punong ministro. Kung gusto mong kumain ito, kailangan mong gumawa ng sarili mo. Sino ba ang interesado sa bagay na yan? Achoo! Ano ito? 这是何物？ Ito ang kaluluwa ng spicy chicken. Sige na, ibigay na ang kawali. Kain. Isang utos mula kay Sumu. Nagdala ng isang hanay ng pulang langis na mga bola. Sa itaas ay isang piraso ng hita ng manok, na hiniwa sa mga kubo.
Naganap na nababad sa pulang langis. 表面裹满 Ang ibabaw ay puno ng linga. Hindi natatakot ang batang babae sa maanghang. Isang kagat lang ay sinubukan niya. Ang anghang. Habang siya ay naglalabas ng dila at humihip ng hangin, hindi niya mapigilang kumagat ng pangalawang piraso. Puno ang kanyang pisngi. Sumunod si Liliji. Pumili siya ng isang skewer ng beef tripe. Ipinulupot ito sa maanghang na langis. May sabaw na dumadaloy sa bibig. Malalim siyang huminga. Agad na pinagpawisan ang kanyang noo. Ang sarap ng paghinga. Sa sobrang init kumain ng ganito, grabe. Pinagmamasdan ni Fang Qingjun ang dalawa na walang pakialam sa itsura nila. Lunok siya ng laway. Pula-pula at puro mantika. Nakakatakot tingnan. Tikman mo. Nag-alinlangan sandali si Fang Qingjun. Kinuha niya ito at marahang kumagat ng kaunti. Kasunod noon, ang amoy na matagal nang bumabalot sa ilong at lalamunan, ay sa wakas nalasahan na niya sa dulo ng dila. Biglang lumaki ang mga mata ni Fang Qingjun. Hindi na malayan, naubos niya ang buong hiwa ng lotus root. Subukan mo rin ito. Yun ang pinakamasarap ng inumuyang pagkain. Sobrang sarap nito. Umaagos ang anghang. Yung dati niyang maputing mukha ay agad na namula. Huwag kunin yan, yun ang gusto ko. Mahal na prinsesa, ako ang unang humawak niyan. Lahat tayo ay nag-enjoy, hehe. Dahan-dahan lang sa pagkain, walang ibang kumukuha sa inyo. Malakas ang tama ng bagay na to. Mag-ingat ka, baka sumakit ang tiyan mo bukas. Kahit sumakit ang tiyan, kakain pa rin ako. Bukas, isasama pa natin si Ate Fang. Si Fang Qingjun ay napaso ng isang piraso ng maanghang na patatas at napasinghap sa lamig ng hangin. Nang marinig niya yon, lalo pang namula ang mukha niya. Patay. Mukhang tuluyan nang bumagsak ang imahe kong mahinhin at mabait na yon. Pero kung araw-araw ko namang matitikman ito, di hayaan na lang bumagsak. Ibinagsak ni Fang Qingjun ang hawak niyang steak sa mesa. At tumitig ng matindi. Ginoong Su, bukas. Pwede bang dagdagan mo pa ng lotus root slices? Gusto kong magpa-take out para matikman naman ng tatay ko. Tapos na. Ang reputasyon ng pamilya ay mawawala ng dangal. Mukhang madadala na ng mga piraso ng lotus na ito. Si Fang Xuanling ay nakaupo sa likod ng malaking tent na gawa sa zitan, nakakunot ang noo, na parang nakagapos. Bumalik na ang Ginoo at ang dalaga. Ngunit, ano nga ba? Nangguli ba o nagkaproblema? Miss, siya ay may dalang kahon ng pagkain pauwi. At saka ang amoy na yon. Noong mga nakaraang araw, siya ay isang maayos at tahimik na dalagang mayaman. Ngayon, ang kanyang buhok ay medyo maluwag na. Nagtataka si Fang Xuanling. Napaka-agresibo ng amoy na ito. Tatay, hindi ka pa nagpapahinga. Saan ka ba pupunta? Anong nangyari sa bibig na ito? Natusok ng insekto. Hindi ako natusok. Pumunta ang anak na babae para suriin ang kalagayan ng mga tao. Pagbukas ng takip, ang amoy na naipit sa loob ay, sa wakas ay nakahanap ng daan. Ano ito? Kinuha ni Fang Xuanling ang bamboo skewer na may pagdududa. Bakit naman makakagalaw ang dila sa sayaw? Bigyan mo ako ng isa pang string. Isa pang sunod-sunod. Hindi nagtagal, iniikot niya ang manggas at ibinuhos ang tubig para sa akin. Sobrang saya, talagang sobrang saya. May tuwalya sa lig ni Sumu. Nakatayo sa isang hanay ng mga bagong itinayong pulang ladrilyo. Magsimula na tayo. Mukhang nagkaroon ng problema si Ginoong Su. Ang bango ng lutong pato, ano bang meron ngayon? Bakit parang may amoy na sunog? Dapat kainin ang mga kebab na tupa habang mainit pa. Gupitin ito sa laki ng kuko. Skewer at i-grill para mas masarap. Huwag lang nakatingin, gusto mo bang kumain ng lotus? Ang apoy na inihaw sa kabila ay hindi pa masyadong malakas. Tamang-tama para magpainit. Wala tayong magagawa kundi sumunod. Ipinatong ni Sumu ang ilang skewer ng karne ng tupa sa pulang brick na lalagyan. Sa sandaling tumama ang taba sa mataas na temperatura. Agad na lumabas ang mantika. At tumutulo pababa sa mga guhit ng karne. Ang mga apoy ay biglang sumiklab ng kalahating talampakan. Hinahaplos ang mga karne sa stick. May dalang amoy ng lutong karne na naglalakad-lakad sa maliit na bakuran. Mabilis na kumikilos ang kamay ni Sumu. Isang kamay sa kaliwa, isang kamay sa kanan. Nag-agawan sa isa't isa. Asin. Pagbuhos ng mainit na mantika, biglang sumabog ang anghang. Si Xiaoxi ay nakatayo sa may hangin. Luto na ba ang pagkain? Umuungol na ang karne. Tinatawag akong kainin ko raw siya. Bakit ka nagmamadali? Kinuha niya mula sa bulsa ang isang maruming maliit na supot. Hinawakan ni Sumu ang isang maliit na kurot ng dilaw kayumangging butil. Butil ng cumin. Nahulog sa mainit na karne ng tupa. Sumabog at sumayaw sa langis. Sa sandaling ito, nawasak ang mundo ng pangamoy. Ano itong pampalasa? Hindi sumagot si Sumu. Susunod. Anong nangyari, nasunog ka ba? Hindi masyadong mabango. Haha. Walang pakialam sa asal ng prinsesa. Isang malagkit na kamay ang umabot.
Huwag hawakan ito habang kumakain. Ito ay tinatawag na skewers. Sa sandaling iyon, ang singsing ng dalaga ng pamilya Fang na higit 10 taon ay nagkalat sa lupa. Kailangan pa. Wang Dequan, amuyin mo. Anong amoy ito na nagmumula dito? Sa iyong kagalang-galang talagang. Mula sa direktor ng mga pagkain, ang mukha ng dragon ay masaya. Sabihin mo sa kusina na dalhin agad dito ang pagkain niluluto nila ngayon. Dalhin niyo kaagad dito sa akin. Opo, ako po'y agad na pupunta. Ang usok sa bakuran ay napakakapal. Ito. Anong nangyayari? Ay. Pwede rin ba kaming makahingi ng isang steak? Sino ba talaga ang walang hiyang nagsusunog ng ganitong masamang bagay sa likod? Ang amoy ng usok na ito ay nakakasuya. Pati ang nilagay nating sabaw ng manok ay naamoy na ng usok. Si Liu Fengyu ay may utos mula sa kanyang kamahalan na ihain ang pagkain. Wang Gonggong, hindi pa oras. Ang tiyan ng kanyang kamahalan ang siyang oras. Naamoy na ito ng kanyang kamahalan. Masaya ang mukha ng dragon. Sabi niya gusto niyang kumain nito. Agad na dalhin ang inihaw na karne na ginagawa. Aba, hindi ito gawa ng ating pamilya. Ang hangin ay nagmula sa iyo. Hindi ikaw ang gumawa nito. Baka gawa ito ng multo. Mahal na hari, sinabi mong gusto mo ng inihaw na karne. Nagsalita ka na ba sa atin? Gusto mo bang parusahan ka ng kanyang kamahalan sa kasalanan ng panlilinlang? Bilis, magliyab na. Bilisan, maglagay ng magaspang na asin at paminta. Maglagay ng sibuyas, luya, bawang, at tubig at lagyan ng pulot. Ihanda ang inihaw na karne ng tupa, lihim ng palasyo. Hindi ako naniniwala na hindi natin mapipigilan ang ligaya nito. Sige, umalis na tayo. Narito na. Ito ang ginawa kanina. Bumalik ang mga tao mula sa kwarto ng mga paghahanda ng pagkain. Sabi ay bagong resipe. Partikular na inihanda para sa iyo. Mga walang hiya. Ano ito? Ito ba ay pagkain ng tao? Hindi ito karapat-dapat kahit sa pagpapakain sa aking engkanto na agila. Mahal na hari, huminahon ka. Yung amoy na naamoy ko kanina. Yung amoy na may usok. Yung maanghang. Yung amoy na nakakapagpasaliba sa tao, nasaan na? Bumubula, hindi naman bulag ang ilong ko. Sandali, may kakaibang amoy mula sa kusina. Huwag naman sanang siya na naman ang may kagagawa nito. Mas mabuti pang itago ang mga magagandang bagay. Ito ay para sa akin. Ito ay para ipakita sa akin. Sobrang init ng araw. Ang mga kuliglig ay maingay. Mukhang totoo itong bagay na ito, parang pulang tuktok ng crane. Bilis, ate, tumakbo ka. Nagpapakulo ng gamot si Gugo. Ang baho naman nito. Sumu, hindi maganda ang pakiramdam mo ba? Umaabot na ang amoy ng gamot hanggang sa pasilyo. Kung may sakit ka, papasugin ko ang Imperial Doctor para magpadala ng mas magagandang gamot. Baka hindi dapat inumin ang mga ganyang tradisyonal na reseta. Wala akong sakit, ito ay para mawala ang init ng katawan nyo. Halika, tikman mo. Pinakuluan ni Shui sa palayok. Kailangan ng 7 para sa lason. Ang tanawin ay talaga namang kakaiba. Itim ang tubig na kumukulo pero walang apoy. Parang nagluluto ng eliksir ang isang monghe at sumabog ang kalan. Ito ang tinatawag na masayang tubig. Hindi masarap ang tag-init kung hindi mo ito iniinom. Sa buhay na ito, parang nabuhay na ako para sa sarili ko. Talagang hindi ito mapait na gamot. Gusto ko ring maging masaya. Mag-ingat ka, baka mabilaukan. May pagkamaanghang ang bagay na ito. Wow, ang sarap. Parang may mga insekto sa dila na kumagat. Nagsasayaw pa sila. May hangin sa tiyan na lumabas. Sobrang init ng araw na ito. Tingin pa lang, nakakalamig na. Yan, masarap. Hindi masama, parang walang hanggan. Magandang potensyal para sa martial arts. Ano bang nilagay mo sa tubig na ito? Bakit parang walang kahihiyan ng tao? Maglabas ng hangin sa ganitong kainitan. May kinikimkim kang galit sa puso mo.
May naipon kang pagkain sa tiyan. Kapag nilunok mo ito, mailalabas mo ang bara. Hindi ba't giginhawa ka na? Mawawala talaga ang init, inis at kabag. Parang lumuwag ang buong katawan mo. Ang pagdighay ni Ate Xiu ay parang palaka. Hindi naman nagkamali si Limingda. Talagang parang palaka. Kwa 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 kwa. Meron pa ba nito? Nahihirapan si ama sa init nitong mga araw. CJ, huwag mong alugin yan. May hangin sa loob. Kapag inalog mo ng matindi, pag binuksan mo, pwedeng sumabog sa mukha ng tatay mo. Ano ba talaga ang tawag dito? Hindi ko naman pwedeng sabihin kay ama na ang tawag dito ay inumin ng masayang tamad, di ba? Tawagin na lang nating itim na jade na inumin. Espesyal para sa mga mabigat ang loob. Tanggal ang problema, tuloy ang saya. Magandang pangalan, ang Duan Sulu ay umiinom at nagiging koko-koko. Duan Su ay sumisinghap. Anong pakialam ko kung hindi umuulan ang Diyos? Ama, nakakuha ang anak ng isang mahiwagang bagay para sa tag-init. Ngunit medyo mainit ang ulo. Yenwei, nagmamalabis. Isang magandang itim na jade na Duan Sulu. Tama, ito ang inumin ng mga lalaki. Dumapo ang malamig na hangin sa Chang'an. Ilang piraso ng dilaw na dahon ang umiikot sa sulok ng pader. Naglagay siya ng ilang piraso ng pinainit na uling sa tsimenya. Sumiklab ang mga spark. Agad na umakyat ang init. Pumasok ang malamig na tubig sa kawali. Ihiwa ang mga sibuyas na pangsinigang. Ihagis ang ilang piraso ng luma at luya. Magdagdag ng 2 pirasong red dates. Ilagay ang goji berries. Malinis na sabaw. Walang kahit anong mantika. Ang saya, ang lamig. Hindi magluluto si Sumo ngayon. Ang sabaw na ito ay pinakulo ang sibuyas. Walang lasa. Mukhang wala rin kita dito. Pagkatapos gawin, ito lang ang ipapainom sa atin para pampainit. Gumalaw ang kutsilyo sa kamay niya. Lumilipad ang mga hiwa ng karning tupa mula sa ilalim ng kutsilyo. Maninipis na halos makita ang liwanag. May halong pula at puti. Napakaganda ng mga guhit ng taba. Kahit itayo mo ang karne, hindi natutumba. Ito ay tinatawag na sining. Si Sumo ay kumuha ng isang palayok mula sa aparador. Isang amoy na napakamasarap na hindi matutunaw. Dahan-dahan itong lumutang. Ano itong pato? Ang bango, ang bango. Mas mabango pa kaysa sa mga bulaklak. Sesame paste at kalahating mani. 8 bahagi ng linga. Ito ang kaluluwa ng nilutong karne. Sarsa ng bulaklak ng sibuyas at hipon. Yung halong amoy ay biglang sumabog. Umupo. Anong ginagawa mo? Kailangan ko pang pakainin ka. Kung matanda na ang karne, hindi na ito kakainin. 7 pataas, 8 pababa. Tahimik na binibilang sa isip. Kapag umabot na, itataas na. Sa sandaling iyon, biglang lumaki ang mga mata ni Lilaizi. Sobrang bango nito. Ibigay mo na, ibigay mo na. Tanga. Ang sarap-sarap talaga. Ang sarap nitong putik na to. Anong putik? Iyan ay sesame paste. Parang mabangong putik lang. Gusto ko pa, gusto ko pa. Si Fang Qingjun hindi rin nagpakababa. Isawsaw din ang karne. Ang pulang langis ay tumutulo sa gilid ng bibig. Ang maanghang na aroma ay maaari ring maging masarap. Ang tamis na ito ay kailangan ng maraming pampalasa para sa karne ng tupa. Hindi ko akalain na sa ganitong simpleng tubig ay mas lalo pang magiging sariwa at matamis. Ang daan ay nasa simpleng bagay. Ngunit ang sarsa na ito ay hindi maaaring mawala. Ang frozen tofu ay sumipsip ng sabaw. Si Fang Qingjun ay humihinga ng malalim. Kailangan din ng kawali. Yung tofu ay mainit. Hindi mo kayang tiisin ang init. Ayaw ko, gusto ko ng 7. Lumaki na si Zizi, hindi na natatakot sa init. Hintayin mo nang lumamig bago kumain. Huwag mo akong hanapin kung umiiyak ka sa init. Si Limingda nagbago na. Naging pusa. Mainit, 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 sira na ang kawali. Kumagat ang tofu. Ano naman ito? Dapat itong white noodles ay kinakain kasama ng sesame sauce. Talaga namang kahanga-hanga ang taglaga sa Tang Dynasty. Sa bawat subo ng nilutong karne, napapainit ang tiyan at ang puso. Simula nang ipasa ko ang pwesto na yon, naging pinakawalang ginagawa sa datang. Walang ibang iniisip. Ang handog na hapunan mula sa Shangshiju. Isa na namang mangkok ng malambot na karne ng tupa. Napakawalang lasa. Matibay pa ang mga ngipin ko. Ang bango ng amoy nito. Hele. Huwag kang maingay. Nakikikain na naman. Nga, sino bang hindi magsasabi niyan? Ang amoy nito, kakaiba. Talagang matalas ang pang-amoy niya. Dahil nandito na, magdagdag ng 1 pairs ng chopstick. Ngunit sabihin ko na, konti na lang ang karne.
Kung gusto mong kumain, ikaw na ang magluto. Hindi ako maglilingkod. Ito ay ang Taisang Huang. Nakakatuwang bata. Comfortable. Bata, ibigay mo sa akin ang isang set ng kutsara at tinidor. Bakit ka nanginginig? Natatakot ka ba na kakainin kita? Matanda na ako. Nagugutom ka na ba, Weng Weng? Ang putik na ito ay masarap. Weng Weng, bilisan mo. Ano itong sarsa? Masarap at mabango, magandang bagay ito. Ang karne ay hiniwa ng manipis. Huwag mong lutuin ng sobra. Nagmumuni-muni sa loob, binibilang ang mga bagay. Ah, ito talaga ang pagkain na para sa tao. Haha, yung kusinero sa malaking kalan ko. Lahat sila dapat paluin ng baton. Pare-pareho lang. Maraming patakaran sa palasyo. Hindi makakampante ang mga kusinero na hindi magdadala ng responsibilidad. Lambot na ng karne. Para sa ikabubuti mo yan. Hindi para masarap ang pagluluto. Para mabuhay tayo. Ang para mabuhay ay talagang tumatagos sa puso. Walang tama ng alak. Pero bagay din naman sa mainit na lutuan, may kakaibang lasa. Manong, pwede bang malaman kung ano ang trabaho mo dati? Nakatambay buong araw sa bakuran, nagbibilang ng mga anay. Walang kwenta. Maganda ang samahan nyo. Ang maginhawang buhay hindi tulad ko. Kailangan ko pang alagaan itong mga batang ito, humihingal habang binibigay sa'yo itong pito. Makinis na makinis, ang ganda. CJ. Pare, ang galing ng pagkakagawa mo sa kamay mo. Magkita tayo palagi mula ngayon. Tinawag ng Emperador Emeritus ang isang tagalinis na kapatid. Ayos ka, tanda. Pagkatapos kumain, maglakad-lakad para matunaw ang kinain. Ang mahjong ang luna sa pagkabagot. Kapag kinakalawang na ang utak, halika, baka natatakot ka lang. Paano ba ang laro? Kailangan ng isa pa, kaya't sumali na kayong dalawa. Makinig, kumain na. Masaya ang makipagbanggaan. Huwag galawin ang dalawang bilog. Salamat sa matandang Ginoo sa pagbigay sa batang kuneho ng aking baraha. Walang ama't anak sa digmaan. Walang malaki o maliit sa mesa ng baraha. Kailangan talagang makipagbanggaan kapag kinakailangan. Nakaupo si Lilazzi sa ibaba. Pawis na pawis ang kanyang palad. Maglabas ka na ng baraha, anong tinatamad-tamad mo? Ito ang ilalabas ko. Tahimik sa bakuran, tanging hinina lang ang maririnig. Sariling bunot, walang guhit. Hahaha, sariling bunot, puro isang kulay, pares ang panalo. Hahaha, panalo ako. Nanalo ako. Bibigyan mo ako ng pera. Sang-ayon sa pustahan, dapat talo. Huwag kang magloko. Si Fang Qingjun at Lilazzi ay may malungkot na mukha habang binibilang ang mga barya. Si Sumu ay kalmado na itinulak ang 10 piraso papunta sa kanila. Masaya ang ganitong laro. Ayaw ko na, inaantok na ako. Isa pang ikot. Isang ikot lang, kakalabas ko pa lang ng pinto. Akin na to. Yan na ang regalo mo sa akin. Bukas, ganitong oras ulit. Depende sa mood ko. Huwag kalimutang magdala ng mga sangkap. Huwag puro libre kain at inom. Hey, ikaw na batang ito, hehehe. Wang Dekwan, tingnan mo kung maayos pa ang aking kasuotan. Mahal na hari, mayroong dignidad at ganda. Ayos na ayos. Ang anak ay bumabati sa kanyang amang hari. Ang pinakanagulat kay Li Shimin ay ang mukha ni Li Yuan. Ang mga labi ay nakangiti. May liwanag na pula. Sa puting balbas, may nakadikit na patak ng dilaw kayo mangging sarsa. Amang Emperor. Ito ay, ang pamilyar na amoy ay sumasalubong. Oh, wala namang malaking bagay. Bakit ka pa nandito sa ganitong oras? Hindi ka ba napapagod? Amang Emperor, kumain na po ba kayo ng hapunan? Masarap ang pagkain. Mas mabuti ito kaysa sa mga pagkain ibinibigay ng Bureau of Imperial Cuisine. Kung ang Bureau of Imperial Cuisine ay nagluluto ng mga pagkain pangbaboy, ano ang kinakain ko araw-araw? Bakit mo ito tinatanong? Gusto mo bang manghuli ng tao o parusahan sila? Sasabihin ko sa'yo, huwag makialam sa mga bagay na hindi mo alam. Kung maglakas loob kang sirain ito para sa akin, hindi kita patatawarin. Hindi ko magagawa yon. Sige, umalis ka na. Umiti ang aking ama. Kahit na naparami siya sa pagkain, hindi pa nga niya nawipe ang balbas niya. Yung amoy ng sisame na naamoy ko kay Li Yuan. Parang kawit na kumakapit sa kanyang tiyan. Wang Dekwan, alamin mo kung saan talaga pumunta ang ama ng hari ngayong gabi. Sino ang nakita niya at ano ang kinain niya? Bakit ang ama ng hari ay nakakakain ng sagana? Samantalang ako, ang hari, ay walang makain kundi hangin. Naamoy ko, alam ko na yon ang bango talaga. Una, nagluto siya ng fried rice para kay Sisi.
Gagawa muli ng barbecue para kay Dasil. Ngayon pati ang matandang Ginoo ay naimpluwensyahan na. Bigla siyang huminto. Nakatayo sa malamig na hangin. Nahihirapan siyang maniwala. Kaya pala, lahat sila ay nakikinabang. Ako na lang ang naiwan sa dilim. Mukhang hindi na rin mapakali ang emperador ng Tang. Sa palagay ko, dapat buksan ang mga bodega at ipamahagi ang bigas. Bawasan ang buwis, upang mapanatag ang loob ng mga tao. Bukod dito, kailangan magpadala ng mga maaasahang tauhan. Minister Fang, ipagpatuloy mo ang pag-uusap tungkol sa pagtulong sa mga biktima, hindi na dapat patagalin pa. Kanina po, nabanggit ko ang pamamahagi ng pagkain at supply. Akala niya talaga siya ang amo ng gate. Hindi na kailangan ng rolling pin. Diretsong kamay na lang ang gamit. Hinila niya ang dough hanggang maging mahaba. Kahit anong hila, hindi napuputol. Ginupit sa lapad ng 2 daliri. Pinagsama ang 2 piraso. Pinisil sa gitna gamit ang chopsticks. Magpainit ng mantika. Umiusok ang usok. Sumabog ang amoy. Ano itong gintong piraso? Sana'y masarap na churros. Ang sikat na churros sa almusal. Magandang pangalan, luto na ba? Amoy na amoy ko na ang sunog. Bakit nagmamadali? Kailangan pang iprito ulit para maging malutong. Ang bango ng lutong ito. Naamoy ko na mula sa ilalim ng kumot. Ito ba ay mga pritong stick? Ang laki ng stick na ito. Hindi ito makakasakit, pero kayang-kaya nitong pasukin ang tiyan mo. Mag-ingat sa init, uminom ng maasim na plum soup para mawala ang umay. Ang bagay na ito ay talagang kahanga-hanga. Sobrang mas mahusay ito kaysa sa mga patay na pancake. Okay na nga na may makain, bakit pa mamimili? Sino ang nagprito ng bagay sa palasyo? May utos ang kanyang kamahalan na alamin kung saan nagmumula ang amoy na ito. Naku, ikaw ang may kasalanan nito. Alam ko bang ang amoy na ito ay makakalayo ng ganyan? Baka hindi dumating ang ama ng bayan sa Kifan. Kailangan, itago niyong 2 ang mga yutiao. Saan? Itago mo sa tiyan mo.